kinahanglan ko. Wala'y laing Panginoon, sa matag at lawihan lupa. Bumubuyo hindughan ko, nawang akong dalampanan. Likod nga akong kasandigan, wala'y laing pangandoy ko. Di ang presensya mo, Jesus. Hiling ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Sa mga butanging kalibutan, kaya mga butang lumalabay lamang. Parang presensya mo ay katapusan. Ikaw ang akong galampanan, likod nga akong sandigan. Wala na'y laing pangandoy ko, di ang presensya mo, Jesus. Hiling ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Sa mga butanging kalibutan, kaya mga butang lumalabay lamang. Ang parang presensya mo ay katapusan. Dili ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Sa mga butanging kalibutan, kaya mga butang lumalabay lamang. Kapal ang presensya mo ay katapusan. Dili ko iba'y luwang presensya mo, Jesus. Sa mga butanging kalibutan, kaya mga butang lumalabay lamang. At parang presensya mo ay katapusan. Honor you, we glorify your holy name. In Jesus' name. Amen. Bro, ang tao ito. Yung gabi sa tanan. Mahulan nga kagabi yun. Salamat kayo na isang parang nga ang sitwasyon. Di ko na ipabot di pa para isa naman, no?
ang word na akong i-share karon, diyan mabasa nato sa 1 Corinthians 15:58. Word ko ano siya. 15:58. Yun rin. Therefore, my beloved, no? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, kung siya nga hubad-hubad, dahil siya 55 din. Pero dito sa laing termino sa Biblia, yun ito nga, therefore, my brothers and sisters, stand firm and let nothing move you. Give fully yourself to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. No? So, ang buti pasabot nga, ingon ni Apostol Paul sa iyang pag-share dito sa mga iyang mga katauhan, no, sa Corinto, na tungod kay dunay mga nagluya, dunay mga gilaay sa pagpangalagad sa Ginoo, mga iyang gidasig ang tanang kaigsuonan dito sa dapit sa Corinto, no? Muni nga verse 15:58, muni siya nga stand firm and let nothing move you. Saan man dahil pagpaligpon nato sa atong pagkinabuhi Kristohanon, no? Kaysa unang mga panahon, muni nga niabot si Apostol Paul dito sa mga dapit sa Corinto, niya iyang dasig ang tanang mga katawhan ni Kukutunan, doon na naging panglaay. Kahinungdan nga gilaay sila pagkawala yung mga kwarta, di ba? Ang uban wala sinabta na ang ilang mga pamilya, panimalay, mga gidasig sila ni Apostol Paul na kinahanglan maglikod. Doon na yung mga noong pamutana, saan sa rin paagita maglikod sa atong pagkinabuhi ng mga Kristohanon. Di ba? Ganina sa kadlawon ang continue man ako ang katong sa gikan sa 21 days na fasting na kanang devotional. Dito na ko sa Acts chapter 3 karon, pero sa chapter 2 verse 46 ingon dito nga silang tanan nagpadayon sa pagtigom dito sa templo. No? So ang mga kaigsuonan sa unang panahon sa Corinto, na nagtinabangay sila, nagdasigay sila sa ilahang pag kinabuhi, isang gani ang ilang magkabdangan, di pamaligya nila, ibahin-bahin sa usag-usa. No, sa chapter 2 verse 46, ngayon dito nga padayon din sila. At sa kada adlaw nga nagtigom ko, ako nilipay sad ko ba nga naapilta ani nga mga tigom-tigom dito, bisag even kada Monday ta, naman po tayo Wednesday, naman po tayo Domingo. Dili gani ta mabutang og kada adlaw, pero grabe ang ilang kadasig dito ba kay matag adlaw magtiguman sila dito sa templo, magsalo sila panagkaon, isa na busog. Amen. Busog kay tabirmi kada kaon. Pero no, ang tinguha nato dili kay kanang kaon ng atong tuyo. Di ba? Ang pagkaon sa itong mga kalag nga mo na'y hinungdan nga magpaligpon o magpadasig sa atong pagkinabuhi ng mga Kristohanon. Amen ba? Amen. No, doon ay tulog ang mga butang nga angay nato nga hinuguman tungod kay kining mga butanga maumang gyud ang ginabuhat sa mga Kristohanon, labi na sa unang mga panahon niya gisunod lang layon sa mga napasa ni hangtod sa tuwa karon, no? Kini day ang angay natong ibutang sa atong unahon, angay natong pagabuhaton.